Hello, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan, no? Ito, yung regarding sa uplift program daw. Panoorin nga natin to, men. Actually, napanood ko na to kanina nung nagdi-dinner ako. Kaya lang, mas magandang i-content natin. Bukas na po magsisimula ang pagbibigay ng ayuda sa mahigit 7 milyong pamilya na kabilang sa Uplift program. Ang paglilinaw ng DSWD, ngayong buwan lang ang manual payout habang ang mga susunod ay gagawin na sa mga digital wallet. Nakatutok Sarap, no? si Bea Pinlac. May libre na naman ang mga sa tax na. Daluha ang 4-piece beneficiary na si Marites nang balikan niya ang panahong sadlak siya sa hirap habang mag-isang tinataguyod ang 6 na anak. 6 ba naman ate? Ito rin kasi mahirap sa Pilipinas, no? Di ba? Yung family planning, basta masarapan, wala nang pake. Para bang, parang cargo natin lahat dahil nagkaroon siya ng 6 na anak at hirap na hirap siyang buhayin. Parang cargo natin, no? Para bang obligasyon nating tulungan siya. Na hindi niya muna tulungan yung sarili niya, hinayupak talaga. Yung buhay na mahirap. Kahit tanghali na, wala ka pang bigas. Yan. Malilit pa sila. Mahirap. Super talaga. Pagtsatsagaan mo lang talaga, kinayak talaga. Si Jessie na minimum wage earner ang asawa at benepisyaryo ng walang gutom program, umaaray sa pagmahal ng mga bilihin. Kaya malaking tulong aniya ang ayuda. Pandagdag gastos. Mahal po ng bilihin kasi ngayon po, pandagdag din po sa baon nila. Hindi lang po kasi pagkain ang iniisip, lalo pag nagkasakit yung bata. Kabilang sina Marites at Jessie sa 7.5 million households na makatatanggap ng ayuda sa ilalim ng programang Uplift o United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Baka naman kasama ako dyan. Baka pwede naman sumama ako. Para may mapala naman. Hindi puro sila lang. Hindi ganito, no? Halimbawa, tayong medyo hindi ko pa kinukonsider ang sarili kong middle Mga malayo-layo pa ako sa middle So mga mga tamang baba lang, 'di ba? Yung tax natin, yun ang yan inaano diyan. Dapat tayo naman may ayuda galing sa tax ng mga bilyonaryo, 'di ba? Dapat gano'n na lang para hindi naman lugi. Let's say, halimbawa, no, tayo mga nabibilang sa papuntang middle. Yan, yung mga SM, sila Ramon Ang, sila naman dapat ang mag-aayuda sa atin. para hindi naman lugi. Oy, joke lang yun joke lang. Hindi kasi nakakainis, no? 'Di ba, nung araw wala namang ganyan. Paano nakasurvive yung iba nang wala namang ganyan? Napipilitan kasi silang talagang maghanap ng ikabubuhay Hindi ko alam, no? May mga may mga researcher naman yung government natin. Hindi ko lang talaga ma-process sa utak ko na paano sila nakakome up ng ganyang idea. Anong pag-aaral kaya yung ginawa nila na mabuting mag-abot ka na lang ng pera? Or dahil kasi pwedeng theory ko lang to dahil ba pwedeng gamitin sa corruption yan? Kasi 'di ba, tuwing election sometimes ginagamit ng mga politiko yan yung ayuda, quote unquote ayuda na yan para bumango yung pangalan saan kaya nila hinango yung pag-aaral
para makaisip ng solusyon na mag-abot na lang ng pera. Dahil kung ganyan din lang, bakit yung mga mahirap din? Tayo din. Lahat ng citizen ng Pilipinas, abutan din ng pera. Hindi lang yan. Simula bukas. Ang mga tulad nila na 4-piece at walang gutom program beneficiary, isang beses lang makakakuha ng 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Uplift program. 2,000 din yun, ha? Kahit na magtatatumbling-tumbling ka dyan, hindi ka makakuha ng 2,000, malaki din yan. Kulang pa rin. Kaya Wow, kahit- ha? Wow, ha? Anong gusto mo, hindi kulang? Anong gusto mo, buhayin ka na habang buhay? Yan ay tulong po yan. Hindi yan, pangkabuhayan nyo. Tinan mo sabi ni nanay, oh. Pisong ayuda sa ilalim ng Uplift program. kulang pa rin. Kaya kahit 4-piece ka, maghahanap ka. Parang pa no? Parang hindi pa siya, hindi man lang sinabi na, kamusta yung malaking tulong na po to sa pagpapatuloy namin sa buhay. Yung sasabihin mong kulang, parang ang kapal naman ng apog mo. Nay, mahiya ka naman. Kung kulang sa'yo yan, paano pa yung mga ibang tao na nagpapatulo ng pawis sa trabaho? Nawala ng tulog. Palagi na lang puyat. Tapos sasabihin mo, kulang. Nakakabwisit yun, makikita mo yung pag sumusweldo ka, makikita mo yung payslip mo. Tapos yung kaltas ng SSS, Pag-ibig. Nakikita mo doon, na pagka kinuha mo yun, pwede ka nang bumili ng ng iPhone eh. Napupunta sa, diba men? Lalo na yung tax. Ang kapal naman ng mukha nito para sabihin mong kulang pa yan. Dapat kumpleto? Yung para hindi ka na magtatrabaho? Yun ba yung ibig sabihin mo, Nay? Sa ilalim ng Uplift program. Kulang pa rin. Kaya kahit 4-piece ka, maghahanap ka pa rin. Malamang! Yung 4-piece kasi, hindi naman sweldo yun eh. Para naman tayong tanga eh. Ginagawang tanga yung, Diyos ko naman, yung 4-piece, pantawid lang yan. Yung pangpunan lang yan sa sa mga kulang mo. Hindi sinasabi niya na ikakabuhay nyo, tanga. Nakakainit ng ulo eh. Kulang pa rin daw. Ang Uplift program. Kulang pa rin. Kaya kahit 4-piece ka, maghahanap ka pa rin. Talaga, kailangan. So, ang gusto mo, hindi na maghanap buhay. Parang kasalanan natin, kulang naman eh. Kailangan parang maghanap buhay. Tanga! Kainis. Ay, ako, Diyos ko. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Wow, ha? Wow. Hindi ka pwede umasa sa 4-piece. Kaya talaga maghanap buhay ka. Naabisuhan na si Marites na simula sa Martes, pwede na niyang makuha ang 2,000 piso sa kanyang land bank. Ano mga to? Ganun ba ang tingin nyo na hindi ka pwede umasa? Hindi mo naman talaga pwede asahan yan dahil yung 4-piece para sa mga sa mga bata yan, di ba? Isa may mga nag-aaral. Diyos ko naman to. ATM. Merong advisory ang program na management office saying that pwede na silang pumunta sa kanilang mga land bank branches. May ganyang notification. Bullshit. Ang mga tukoy na kabilang sa poor at near poor families base sa community-based monitoring Yun, system near poor. Kasama ako doon. Paano ba mag-apply doon? o CBMS ng PSA Uy, noong 2,000, pwede ko ng pangkuryente to, men, ha? 2,000? Malaking porsyento na ng kuryente ko yan. 2024, makatatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula Hulyo hanggang Disyembre. Nakikipag-ugnayan ng DSWD sa local government unit para sa pamamahagi ng ayuda. So similar to what we did in the cash relief assistance, we coordinated with the local government units for the identification of payout sites and for yung additional manpower and of course security.
Pero sabi ng DSWD, ngayong Hulyo lang magsasagawa ng manual payout para sa kanila. Dapat yung succeeding payout activities, it will be done through digital wallets. So on the first payout nila, after nila Gcash na, no? makuha yung kanilang uplift assistance, there will be a separate test for them to be enrolled in whatever electronic or financial service provider available in their respective local government units. 6 na buwan ding makakakuha ng 2,000 pisong ayuda ang mga manggagawang nasa 20,000 pesos pababa ang SSS monthly salary credit at kasama sa CBMS. SSS will send a notification to their members. Meron palang app ang SSS eh. So, dun sa app, Up na naman kayo, marami na naman magrereklamo dyan na hindi alam kung anong gagawin. Just sa up na yan. Diba? Ayan, nasa na? manpower, and of course security. Out para sa kanila. Dapat yung succeeding payout activities, it will be done through digital wallets. So on the first payout nila, after nila makuha yung kanilang uplift assistance, there will be a separate test for them to be enrolled in whatever electronic or financial service provider available in their respective local government units. 6 na buwan ding makakakuha ng 2,000 pisong ayuda ang mga manggagawang Ay, nasa ito na, na-replay lang. Pero ilalagay siya. oras. Oh, next balita. Alam ngayon kung ano nga ba talaga nangyari sa babaeng nabundol ng truck. Ito yun, yung nabundol ng truck. Ito yung last time na pinag-usapan natin. Yun pala, part yun ng parang grupo na nangungupal doon sa jeep. Napuruhan ang kaliwang braso matapos ang alanganing pagbaba ng jeep sa Osmeña Highway sa Maynila. Nananawagan ng tulong ang mga kaanak ng biktima. After nyo gumawa ng katarantaduhan, maghahanap kayo ng tulong. Di sana kung hindi ka gumawa ng kagaguhan, di wala kang problema ngayon. Nakatutok si Jamie Santos. So ito yun, pero i-forward na natin kasi nalintikan ako na YouTube dyan Pampaserong jeep patawid sa Osmeña Highway sa Maynila. Sa isa pang video, makikita sa unahang bahagi ng jeep ang tila alanganing pagbaba ng isang babae. Ilang saglit So wag na yan. Baka mamaya maano pa tayo dyan. uwi na noon ang babae at ang mga kasama mula sa pagtitinda nang magkaroon anila ng komosyon sa loob ng jeep. Oo, yung ba yung storya? Ano daw? Dinala sa ospital. Ayon sa kaanak ng biktima, pauwi na noon ang babae at ang mga kasama mula sa pagtitinda Pauwi na mga babae at mga kasama daw sa pagtitinda. Kinupal nyo nga yung jeep Kaya nga napag-go yung jeep dahil kahit red light, di ba? nang magkaroon anila ng komosyon sa loob ng jeep. Ang nandun po kasi siya sa unahan ng jeep, katabi po ng asawa ng driver. Ngayon po, akala po siguro mag 1, 2, 3. Nagbayad po siya, kumbaga parang nagalit pa po yung... Nagwa 1, 2, 3, tatakasan nga yan. Gusto nga bumaba na yan asawa. Illogical. Ang sinabi niya lang sa akin, ate, kung bakit ako na-disgrasya, hinawakan ako nung asawa ng driver, 2 kamay ko at tinadyakan ako palabas. Hinawakan yung 2 kamay, tapos tinadyakan palabas. Kagaguhan naman yun. Umano silang balak magsampa ng kaso pero nais nilang maipagamot ang Hindi biktima talaga kayo magsasampa ng kaso. Dahil maraming ebidensya laban sa inyo na nakuha ng CCTV. Wala umano silang balak magsampa ng kaso pero Kapal nais naman ang mukha nyo kung pa kayo ng kaso. nilang maipagamot ang biktima hanggang sa gumaling ito. Pero ayon sa Manila District Traffic Enforcement Yan. Unit, kasama ang biktima sa grupong humahabol sa jeep na kumaripas dahil sa takot matapos may mambato sa kanyang Diba? sasakyan kahit Kasama ka dun sa dun sa Nakapula nangupal ang- dun sa jeep. traffic light. Yung grupo po nila, yung nasa gasaan, nandun po sila nahabol po nila yung jeep. Sumabit po sila. Wala pong tumulak sa kanila. Wala. Nakipag-ugnayan na sa pulisya ang truck driver na tumakas matapos mabundol ang biktima. Ayon sa Manila Kawawa naman yung yung truck driver.
Sa Police Tatakpan ko lang District, kasi nakatakda ng bawal sumuko yan. ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Jamie Santos, nakatutok Kawawa naman yung yung truck driver sa katarantaduhan. Tapos gusto pa nito magpasalo ng gastusin do sa ospital. Diyos ko. Ay, nako, Diyos ko. Pilipinas talaga. Hindi ko alam kung saan napatutungo. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.